Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisy. So ngayong araw, another update naman tayo about WPS naman nating mahal ito. So ang video ito ay mula kay Melbs Castle. So meron itong pamagat na Sekibuto PCG, papanggain nyo, harangin nyo, huwag papapasukin. PCG blinak yung tangkang pagpasok, China Coast Guard. So yun, bago natin simulan, Melbs Castle, supportahan nyo yan. Tapos syempre kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. So mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Aga na pamagat ang video ito, Sekibuto PCG, papanggain nyo, harangin nyo, huwag papapasukin. PCG blinak yung tangkang pagpasok, China Coast Guard. Ano kayo nakapalab sa video to, men? So again, Melbs Castle, Pilipinoisy, like, comment, share, subscribe. Start. Chinese Coast Guard monster ship nagtangkang bumalik ulit sa Bajo de Masinloc. Nako, ulit. Chinese Coast Guard monster ship nagtangkang bumalik ulit sa Bajo de Masinloc. Hala. This time, hinarang na yan ng BRP Teresa Magbanwa. Ayun, nice. Which ships blocks Chinese vessel attempted incursion into economic zone? Ganyan dapat. 'Di ba? Dapat ganyan tayo parati. Blinak lahat ng dadaanan ng barko ng China ng ating barko. Grabe ang lakas ng loob ng kapitan ng barkong to. Ang BRP Teresa Magbanwa nga ang isa sa pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard. Makikita sa actual video footage na inilabas ng PCG, pinikatan to ng ating barko na hindi nagawa ng... Ano yun? Pinikatan? Ulit nga. Ang BRP Teresa Magbanwa nga ang isa sa pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard. Makikita sa actual video footage na inilabas ng PCG, pinikatan to ng ating barko Dinikitan. na hindi nagawa ng BRP Cabra. Habang dinidikitan at binablock ng dadaanan ng mga Chinese, niraradyohan to na lumayas ka sa aming teritoryo. Bigyan makapasok ang Chinese monster ship sa Bajo de Masinloc. Ganyan talaga dapat ipapakita ng Pilipinas, men, para yung China hindi din lumaki or tataas yung sungay niya lalo, di ba? China Coast Guard Vessel 5901. This is Philippine Coast Guard Vessel BRP Teresa Magbanwa MRRB 9701. You are advised that you are currently sailing within the Philippines Exclusive Economic Zone. Ayun. In accordance with Republic Act 12064, the Philippine Maritime Zones Act, the United Nations Convention of the Law of the Sea, in which you are the signatory state. Pero at least sana kinig yung China kasi alam naman natin na kahit ano pang ibasa natin sa kanila, kahit ano pang ipakita natin sa kanila, hindi naman nila pinaniniwalaan yan eh. So parang shocking lang din na marinig na parang, uy, nakinig yung China, himala. Or siguro nararamdaman na ng China na sobrang mali na nga sila kaya hindi na sila nag-umidlas pa. Umiglas. You do not possess any legal authority to patrol within the Philippines Exclusive Economic Zone. You are directed to depart immediately and notify us of your intentions. Over. Dalawang araw na ngang nakakalipas simula nung lumayas na to. Kasabay ng paglayas ng barko ng China, lumayas na rin yung dalawang Chinese Coast Guard na pinalit. Takot na pagbanggaan ng China. Bakit? Pero syempre, hindi din natin siya pwedeng or hindi din tayo pwedeng magkumpiyansa na lang kasi hindi natin alam, baka pagbalik nun after a week, mas lalong mangungupal sila. Nasa paligid lang kasi yung Courier Strike Group ng US Navy, USS Carl Vinson. Ang talaga ng mukha ng China lumayas. Kaya naman pala. Na gusto pang bumalik ulit. Buti na lang talaga matagumpay nang napigilan ng Philippine Coast Guard BRP Teresa Magbanwa ang Chinese monster ship. We believe that this is a way for the Chinese Coast Guard to drive away the Filipino fishermen. They wanted to break the confidence ng ating mga kababayan. Dahil alam naman natin na kapag mas maraming civilian na mangingisdang Pilipino na pumupunta dito sa West Philippine Sea, it is actually a headache for the Chinese government. So, tama. So bakit hindi natin sila bigyan ng headache? 'Di ba? Kasi mas lugi yung halimbawa ganyan mga Coast Guard kapag mangingisda yung wina-water cannon nila. Mas lalo silang magmumukhang bad nun. So or siguro madedare nila pero at least masusugatan natin sila in a way sa mata ng sa international eyes, something like that.
So sana kahit pa-escortan lang natin yung mga mangingisda natin, tapos yung mangisda lang sila na mangisda dyan. As long as nasa loob tayo ng exclusive economic zone natin, di ba? They wanted to make it appear na parang this is the new normal. This is an altered status quo. So our role now on the part of the Philippine Coast Guard is to challenge this kind of behavior of China para hindi sila magwagi sa narrative nila. Tingin ng war expert Tama. na si Professor J. Batong Bakal, sinusukot ng China ang tapang at kakayahang pumalag ng PCG. Tinitigdan din ng Chinese Coast Guard kung papaano magre-react ang US Navy sa sitwasyon. Palabas Yan din, inoobserbahan din nila. Actually, yung taktika or yung galaw ng China, basang-basa naman na natin. Kahit siguro tayo mga civilian lang, nababasa na natin yung taktika ng China eh. Kasi paulit-ulit na lang yung mga pinagkagagawa nila eh. lang daw to ng China. Kumbaga, tinatry ng China ang umatake kunyari, tapos pag alam na papalag tayo, aatras sila. Pag pinakita kasi nating naduduwag tayo, susugod yung mga yan. Mind games lang daw ang ginagawa ng China. Pinipikon tayo ng Agree ako doon. pinipikon para tayo ang mag-first shot. Sabi nga ng iba, nananadya yun. That is the way by which China is trying to make it appear that they are exercising authority and jurisdiction in that area. So palabas yun. Pero sapat naman daw ang mga ginagawang hakbang ng Pilipinas sa pagtaboy at pagprotesta laban sa China. So as long as they're not doing anything more than just sailing through, then the most we can do is simply watch. And then, mahirap din yung sailing through lang ha. Kasi alam naman natin na yung China is talaga sila. Nang water cannon talaga sila. Namamangga talaga sila. Nang haharas talaga sila. Nang bubuli talaga sila. Diba? So, kawawa din yung yung mga kababayan natin na parang sila yung nagiging pain para gawin niya ng China. Diba? And Ano China? Takot ka ngayong may pagbanggaan? Ayan o, PCG na mismo ang humarang sa inyo. O baka naman takot kayo dahil nandyan sa paligid ang carrier strike group. Ano sa Mas naniniwala pa ako doon na dahil sa carrier group ng US. Diba? Tapos sasabihin ng mga pro-China na yan na wala daw silbi or yung Amerika lang daw yung dahilan kung bakit mas lalo tayong or mas lalo nagagalit sa atin yung China. Baka nagagalit sa atin ang China na may Amerika dahil hindi nila tayo basta-basta masakop. Diba? Hindi nila basta-basta makuha yung WPS. Pinagsasasabi nito. tingin nyo? I-komento sa baba, salog. So, yun lang naman mga kanoisis. So, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, hanggang dito na lang muna. So, Melbs Castle, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipino Noisy, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun, men. Anya na naman. Bumalik pala sila. Una, pumunta sila dito, naitaboy, tapos bumalik naman, hinarang na naman ulit. So, good job para sa ating Philippine Coast Guard. Tapos syempre, hindi din tayo pwedeng magpakampante dyan kasi alam naman talaga natin na yung China is sobrang dedicated sila na agawin yung teritoryo ng Pilipinas. 'Di ba? Nakakatawa lang din isipin na yun nga, kanina 'di ba sinabi dito na parang may high possibility kasi parang pinapapili tayo 'di ba ni Melbs if ano yung nangyari. Takot pa talaga yung China sa Philippine Coast Guard or natatakot ang China dahil nandyan yung presensya ng US carrier. Of course, may malaking factor na dahil doon sa US carrier na yon, 'di ba? Kasi kung sasabihin naman natin though kudos pa rin sa Philippine Coast Guard na tinatry pa rin talaga nila na itaboy yung China. Pero syempre dahil meron ng US carrier dyan, so parang I think doon talaga yung pinaka main reason kung bakit umatras yung China, 'di ba? Tapos yun nga, sabi ko nga sa inyo na sinasabi nitong mga pro-China na to na dahil daw sa US mas lalong nagagalit yung China, 'di ba? As if naman guys, if kahit na hindi makialam yung Amerika, do you think ibibigay ng China yung West Philippine Sea? Hindi, kasi syempre gahaman sila eh. 'Di ba? Gustong-gusto nila ng teritoryo. So, siguro given na magagalit talaga yung China sa Pilipinas dahil sa Amerika, pero ito I think dahil sa hindi nila tayo basta-basta masakop.
'Di ba? Kasi merong nagba-back up sa atin eh. 'Di ba? Ang gusto kasi ng China men, ayun nga, idaan tayo sa pagbabanta, idaan tayo sa pananakot, which is yun nga, yung nangyayari sa mga ano natin, mga kababayan natin, ilang kababayan natin na mga pro-China na ngayon, dahil nga sa takot na magkaroon daw ng war, something like that. 'Di ba? Pero hindi nila, I don't know if nagbubulag-bulagan sila or hindi lang talaga nila ma-appreciate yung plano or diskarte ng gobyerno natin na pakikipag-alyansa. Kasi yun nga naman talaga ang pinaka-effective way. Pakikipag-alliance. 'Di ba? Kasi syempre napakalaking bansa naman talaga ng China over sa atin. So ano yung mas magandang gawin? Makikipag-alyansa. Tapos syempre in the health of mutual defense treaty. So at least covered tayo kahit paano. Kasi kahit naman wala yung US, lugi naman tayo. Or sige, kahit sabihin natin na kahit nandyan yung US, possible na maging lugi tayo. If ever, na mangyari yung kinakatakutan natin. How much more kung tayo lang mismo Pilipinas? Mas lugi tayo. Wala talaga tayong palag. Diba? So doon na lang tayo sa parang may mga bansa pa na willing na tumulong sa atin. Dito ba? Diba? So, kayo na masasabi nyo doon, men. Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, hanggang dito na lang muna. Melvs Castle, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.